Dito na nga lang ho eh. Dito na nga lang ho sa impeachment ng Vice Presidente, mga kababayan eh. Gitna ng impeachment complaint. Dito na lang po sa impeachment complaint ni Vice Presidente, mga kababayan, naniniwala ho sila na na yung pagdeklara ng Vice Presidente na siya ay tatakbo sa pagka-presidente, na yun ang dahilan kung bakit ini-impeach ang Vice Presidente. Sinadya ho nila yun, no? Sinadya po nila na maagang magdeklara sa pagka-presidente si Vice Presidente para po yun yung gagamitin nilang dahilan para papaniwalain yung mamamayang Pilipino na sila ay pinupolitika lang kasi malakas sa 2028 ang Vice Presidente. Huli ho yan, mga bossing. Tayo naman sino ba ang nagulat sa atin? Ewan ko, yung mga DDS, nagulat pa sila. Alam naman nila na tatakbo na pagka-presidente sa 2028. Pagkatapos nga pong magdeklara sa puntahan dito, yung mga DDS, saan daw po ako magtatago? Bakit ako magtatago? No? Bakit ako magtatago? Kung manalo, di panalo si BP Sara. Ganun lang ho yun, di ba? Di mas madami tayong topic, mas madami tayong content, mas aabangan natin kung paano makipagsalamuha o kung paano humarap ang Vice Presidente, lalong-lalo na pagdating sa buong mundo. Sabi ng iba, itok. Di ba? Pakinggan nyo ito, mga DDS. Halata naman na inilalayo nila yung mga sagot nila. Sabi ni Ma'am Chris Rose, wag ka na lang umuwi, Mark. Baka mategi ka. Baka mames, airport pala. Boom! Pero ako, hindi na din ako natatakot sa ganyan, mga kababayan. No? Hindi na din tayo natatakot sa mga ganyan, mga bossing. Buhay ay weather lang po yan, mga kababayan, mga boss chief, amo sir. Importante, yung mga kababayan natin, ikinokorek natin yung mga naririnig at mga nalalaman nila na mga fake news. O game! Nababahala si human rights lawyer Dino De Leon sa ugaling ipinapakita ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng impeachment complaint laban sa kanya. Bilang isa sa counsel ng second impeachment case, importante para kay Atty. De Leon ang paliwanag ng pangalawang pangulo sa mga ibinabatong aligasyon. Sa halip na mag-explain, alam nyo mga kababayan, mga DDS, eto kung gusto ng Vice Presidente ng malakas, ang kati talaga ng ilong ko. Mamaya nga, pagkatapos ko mag-vlog, maliligo ako para mawala yung kate. Alam nyo mga DDS, para lumakas kayo, para lumakas si Vice Presidente, ipaliwanag sa mamamayang Pilipino. No, baka bago pa lang mag-impeachment o baka hindi pa naririnig yung impeachment at naipaliwanag ng dating ni Vice Presidente lahat ng mga yan, baka kampihan pa siya ng taong bayan Di po ba? Baka kampihan siya Ito po ang pinakamalakas na magiging kakampi ng Vice Presidente. Pero bakit ho ganun? Parang lagi pong naririnig na lang natin sa kanila, pinupolitika ako, ganito, ganyan. Ako kasi yung malakas na kandidato sa 2028 Pero yung mga depensa nila para maipagtanggulo yung kanilang sarili at yung Vice Presidente with matching 16 na lawyer, bakit po wala yata tayong naririnig na depensa para sa galing ho sa kanila? Sabi ni Cesar Maltizo, magtago ka raw Mark dahil mas maraming papatayi si Sara kaysa kay Digong. Parang gano'n na nga lang ho yung pinagsasasabi nitong mga DDS. Di ba? Kapal ng pagmumukha ni Lustay, may sariling mundo ang lutang na bobo, sabi ni Mario Torres. Inililihis aniya ng kampo ni VP ang usapin. Hindi naman sinagot kundi mga aligasyon. Wala. Yun na nga lang hong panahon No? Yung buong taon, may nasagot po ba doon? Buong taon po, mga kababayan, na umiiral yung impeachment o yung 1 year ba na lang din po, mga bossing.
pagkakataon na nila yon para marinig ng mamamayang Pilipino at yung mamamayang Pilipino, kung talagang gusto nila magkaroon na mautog-mautog nila, na malawak ang mga Pilipino, ay lalabas. Paliwanag nila yon. Ito po, kaya nasabi namin na pinupolitika kami kasi ito yung mga katibayan namin. Ito yung mga hawak namin dokumento, papeles o kung ano mga ebidensya nila. Pero wala. Hindi nga nasagot. Yan yung sinasabi ni Atty. Dino. Di ba, Jess Beltran? Bumalik ka naman sa teknikalidad. Ang sinabi, Yan. Diyan ho sila magaling. Teknikalidad. Oh, di ba, Ma'am Lilia, kahit na ingat ka din, Mark. Salamat po. No? Teknikalidad. Nung huling impeachment, ano po ginawa nila doon? Dribble with Jesus Cordero. Yung sinasabi ho, mga kababayan, na forthwith, na tuloy, na sunod, na nagawa ba? Wala. Para pong binaliwala po yung konstitusyon ng Pilipinas noon eh. Ang dali nila, kasi dalawang impeachment or kung whatever, na ilang impeachment ang inihain dyan eh. Tapos yayabangan tayo ng DDS. O wala na yung impeachment. Hindi na tuloy yung impeachment. Akala mo naman yung pinagyayabang nila, mga bossing, nasagot ng Vice Presidente na hindi siya nagnakaw. Di ba? Hindi naman ho nasagot yun. Sabi ni Danilo Espejo, 619 Boss Mark, Idol. Sorry, late ako. Replay ang vlog mo. Nandiyan si Sir Danilo Espejo. wala daw ultimate fact na allegation. Alam niyo po, ito po yung mga attempt na, and ito po ang mastery kasi ng Duterte camp, no? Yung tinatawag nating dilituhin tayo, yung tinatawag nating diversion, yung tinatawag nating muddling of the issues. Matagal na rin aniya ang usapin ng confidential funds, pero hanggang ngayon ay wala pa rin napapanagot dito sa kabila ng matitibay na ebidensya. Ano yung sinasabing matitibay na ebidensya? Mismong Department of Education, nung si Sara pa ang namumuno, mismong Office of the Vice President, nag-submit sila nung mga Mary Grace Piatos. No? Na ang sinasabi, iisa daw ang penmanship at iisa yung hugis o yung mga pagkakasulat at iisa ang tintang ginamit. Hindi nila maipaliwanag yun, mga bossing. Ewan ko lang kung si Bato de la Rosa, baka na-meet niya na ho yung mga Piatos family daw ho. Kasi gustong dumipensa ni Bato eh. Diyan sa Davao, ang daming Piatos dyan. Kundi ba naman gonggong? Binigyan din ni Atty. De Leon na tinatago pa rin hanggang ngayon ang joint bank accounts ni VP Sara at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng paulit-ulit na hamon na ipakita ito. Inaasahan ni Atty. De Leon na magsusumite ang House Committee on Justice ng subpina sa mga dokumento kabilang ang joint bank statement ng mga Duterte. Dagdag pa niya, hindi rin dapat magpatinag ang mga kongresista sa anonsyong pagtakbo bilang Pangulo ni VP Sara sa 2028 national election. Yan, tinatakot nila. Meron pa nga silang nalalaman, no? Eto yung mga listahan nung mga boboto sa impeachment ni Sara Duterte. Alam niyo na, ha? Alam na daw po ng mga DDS kung sino yung mga hindi iboboto. Pag etong mga ito tumakbo sa distrito ninyo, alam nyo na, ha? Hindi nyo papanalunan, hindi nyo iboboto. Putak na yan. Yung dun lang ho sa Antipolo anak ni Akop tinambakan ho yung kalaban Inendorso ng DDS yun. Inendorso ng Vice Presidente yun. Di ho ba? Sino pa? Si Beatrix Nuestro sa Batangas. Pinuntahan pa ho. Siniraan pa. May utang daw ho ang mga Nuestro sa kanila. Panalo din ho. Si Joel Chua, panalo din ho, mga kababayan. Isa lang po ibig sabihin yan. Ano po? Gusto ng mga Pilipino na matuloy yung impeachment ng Vice Presidente para malaman yung katotohanan. Yan lang po. Kaya, kasi kung ayaw ng mga Pilipino yan, mga bossing, si Joel Chua, malamang talo yan. Sasabihin ng mga kadistrito niyan, bumoto yan sa impeachment, yan ang nangunguna sa impeachment, wag natin iboto yan. Beatrix Nuestro, ganun din ho. Etong kay Akop, alam naman po ng mga kababayan nila na itutuloy lang po. Yung mga nasimulan ni Congressman Romeo Akop nung kanyang anak, panalo din ho.
Di ba? Simple. Gusto ng mamamayang Pilipino na malaman ang katotohanan doon sa mga confidential funds, doon sa confidential funds, diyan sa mga bribery, at doon pa po sa mga ibang mga pagbabanta sa buhay, mga bossing.